Samantala, muli po naman tiniyak ni Pangulong Aquino ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa panahon ng kanyang termino. Inihayag ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa ika-66 na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Clark, Pampanga nitong nakalipas na Lunes, Hulyo 1. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagkakaroon ng bagong mukha ng pamahalaan at ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa ika-66 na anibersaryo ng Philippine Air Force sa Air Force Pampanga, sinabi ng Pangulo na titiyakin niya may patutupad ng maayos ang AFP modernization. Mantakin po niyo, sa unang 19 na buwan ng ating termino, halos pantayan ng mahigit 28 bilyong pisong inala natin para sa AFP modernization program, ang 33 bilyong pisong pondo ng programa sa nakalipas na 3 administrasyon. At dahil sa pagsasabatas ng New AFP Modernization Act, 75 bilyong pisong pondo ang mailalaan natin sa tanggulang pambansa sa susunod na 5 taon. Asahan po ninyo, bago tayo bumaba sa pwesto, tumatanod na sa ating himpapawid ang mga makabagot modernong kagamitan gaya ng lead-in fighters, long-range patrol aircraft, close air support aircraft, light-lift fixed-wing aircraft, medium-lift aircraft, attack helicopters, combat utility helicopters, air defense radars, at flight simulators. Ito kasi ikalawang pagkakataon na nagpakitang gilas ang Philippine Air Force sa pagsasagawa ng flyby at aerobatic maneuver gamit ang trainer plane sa kanilang anibersaryo. Ito naman ang unang pagkakataon na ginanap ang okasyon sa Clark, Pampanga. Ngayon, pinapalakas natin ang kakayahan ng ating hukbong himpapawid. Walang ibang inaasahan ng taong bayan kundi ang buong ninyong gampanan ang inyong tungkulin. Sa susunod na lumipad kayo, tanawin ninyo ang libu-libong islang bubo sa ating bansa. Isipin ninyo kung ilang Pilipino ang nakatingala. Pinagmamasdan ang pagbagwis nyo sa langit at buong pagmamalaki nilang nasasambit na salamat at nariyan ang Philippine Air Force. Walang maaaring sumindak o manggipit sa akin. Ligtas ako. May tema ng makabagong lakas, matatag na bukas, sinabi ng Pangulo na tapos na ang yugto ng pagbaliwala ng pamunuan sa paggamit ng luma at karag-karag na kagamitan. Taong 1963, nagpadala pa ang Pilipinas sa ilalim ng United Nations para sa Rescue at Relief Mission sa pagsabog ng Mount Agong sa Bali, Indonesia at ang pagtulong para mapanatili ang kaayusan sa Congo. Kung noong 1963, may kakayahan tayong tumulong at magpadala ng mga squadron sa ibang bansa, bakit itong mga nakalipas na dekada tila nabalian ng pakpak ang ating hukbong himpapawid at umaasa na lamang tayo sa mga luma at kakarag-karag na aeroplano at gamit? Nakakalungkot man pong isipin, umabot tayo sa sitwasyon ganito dahil habang lasing sa kapangyarihan ng mga dating pinuno, lantaran ding nababaliwala ang kapakanan at interes ng mga kawal na Pilipino. Ng Pangulo sa kabila ng kakulangan sa gamit, nagampanan naman ng Air Force ang kanilang tungkulin, partikular na sa panahon ng kalamidad. Dahil na rin ito sa epektibong Aircraft Recovery Initiative Program. Mulat po tayo sa mga kasalukuyang limitasyon ng ating sandatan. Kaya naman nagpapasalamat tayo sa inisyatiba ng Air Force na kumpunin upang muling mapakinabangan ang ilang eroplano at sasakyan, gaya na 17 M35 trucks, isang N-22 Nomad Transport Aircraft, isang UH-1H utility helicopter, isang LC-210 aircraft, at isang MG-520 attack helicopter. Sinabi na rin ito ng Pangulo kaugnay ng pagbaksak ng OB-10 sa Palawan kung saan 2 piloto pa ang nawawala. Hindi maaaring habang buhay na umasa na lamang tayo sa mayat-mayang rehabilitasyon at pagkukumpunin ng kagamitan. Sa tuwing lumilipad ang Air Force, nakataya sa kalidad ng ating mga aeroplano, hindi lamang ang tagumpay ng kanilang misyon, kundi ang mismong buhay ng ating mga sundalo. Kamakailan lang, bumaksak ang OB-10-630 Bronco, lulan ang 2 sa ating mga kawal. Kasalukuyan pa rin pong nagaganap ang search and retrieval operations at makakaasa po ang pamilya ng mga piloto sa karampatang tulong at suporta ng inyong. Sinabi naman ni Air Force Commanding General Lauro Catalino na hindi lamang sa achievement na kasentro ang okasyon, kundi pati na rin sa patuloy na pag-unita sa makulay na kasaysayan ng Air Force. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.